Pinagkaguluhan na ng mga Little Balyena at anak ni Kikay si Cyanil. Hindi na makatayo si Cyanil dahil sa kanila. Andito na nga ang bagong fur parent ni Dudun. At yun nga ang dahilan kung bakit tinitigan na kami ng ganito ni Kiray. Kakagising ko lang nito at naabutan ko si Burikok na yakap-yakap si Bukoy-koy. Kapag may nakita silang niyayakap ni Burikok, lahat sila ay nagsiselos. Ang una lumapit nga etong si Cyanil. Gusto nila lahat sila ibinubuhat ni Burikok. Diyos ko, day papaano naman bubuhatin lahat? Nung nakita ni Bukoy-koy na may kumakalabit, bigla na naging ganyan ang itsura niya. Maya-maya nga bigla na nagchat sa akin ang bagong fur parent ni Dudun. Sunod-sunod na sila nagkakaroon ng mga bago nilang fur parent. Kaya naman bago dumating yung fur parent ni Dudun, pinaliguan muna namin siya. Maliit pa lang sila hanggang ngayon, dyan na talaga sila naliligo. Eto lang yung shampoo na ginagamit namin sa kanila para makaiwas sila sa mga garapata. Hindi pwede mawala etong dog wash nila. Tuwan-tuwa ko dito dahil kahit konting shampoo lang ilagay mo, talagang ganyan ang bubuga niya. Para ka lang talaga nag-car wash. Dahil nga dyan lahat nasasabunan ng maigi. Pagkatapos paliguan si Dudun, basang-basa naman ang tatay niya. Diyan nga nakaramdam na naman kami ni Burikok ng lungkot. Sobrang hirap kapag na-attach ka na sa kanila. Lalo na kapag baby pa lang kasama mo na hanggang ngayon na malaki na sila. Kung naaalala nyo, si Dudun ang pinakapanganay sa mga anak ni Kiray. Siya ang unang dumilat at talagang siya ang unang nag-mature sa magkakapatid. Hindi pa nga ako masyadong nakaka-move on kay Mikmik. Eto naman si Dudun ang sumunod. Nakakalungkot dahil sunod-sunod na silang umaalis dito. Pero kapag nakikita ko nag-update sa akin yung mga fur parent nila at nag-send ng video, tuwan-tuwa ako. Tapos na mapaliguan ni Burikok si Dudun, kaya naman ako naman ang nag-asikaso sa mga Little Balyena. Tuwan-tuwa ang mga Little Balyena dahil meron na silang ulam ngayon. Kapag yan nga ang nalagay, wala talagang matitira. Dumating na nga ang bagong fur parent ni Dudun at ang unang sumalubong sa kanila, etong mga anak ni Kikay. Diba? Alam na alam nila kapag may bisita. Ang una nilang gagawin maglambing. Nag-disinfect naman sila, kaya naman safe naman ang mga anak ni Kikay. Kapag ganyang puppy pa, talagang medyo may ingat talaga. At eto na nga si Cyanil. Lahat ng pumupunta dito, siya talaga ang una-una. Gusto niya laging maglambing at saka i-entertain yung mga bisita. Pero nung nakita siya ng mga apo niya, bigla siyang nilapitan. Noon na nga ipakunti-kunti lang ang lumalapit sa kanya. Nakahiga na siya dyan dahil nagpapalambing siya sa bisita. Noon na nga hindi niya pa masyadong napapansin na unti-unti na siya nilalapitan. Pero maya-maya nga medyo nakahalata na ang balyena. Hindi na siya tinigilan ng mga anak ni Biik at anak ni Kikay. Sa mga hindi nakakaalam nga, hindi yan anak ni Cyanil. Yung apat dyan apo niya at yung iba naman dyan anak ni Kikay. Dito nga habang nagkukwentuhan kami ng fur parent ni Dudun, walang tigil si Cyanil sa kakalambing sa bisita. Kaya naman hindi namin namalaya na pinagkaguluhan na si Cyanil ng mga Little Balyena at anak ni Kikay. Sinubukan namin tawagin yung mga puppies para nga lubayan na si Cyanil. Pero wala talagang bumitaw. Halos 2 taon na din ang nakalipas simula nung nagkaroon ng baby si Cyanil. Kaya naman tuwan-tuwa din siya at hinayaan niya lang talaga. Wala namang gata si Cyanil pero hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ng mga Little Balyena at anak ni Kikay sa kanya. Nung napansin ng iba na wala namang lumalabas na gatas, bigla nang umalis. Ang buong akala nila makakakuha sila ng gatas sa balyena. Hindi talaga sila umalis at dahil dyan hindi na nakabangon si Cyanil. Nabaling tuloy ang atensyon namin kay Cyanil kaysa kay Dudun. Pero nung wala naman sila nakuwang gatas kay Cyanil, unti-unti naman silang umalis. Na-explain ko na nga sa kanila kung ano ang dapat gawin kay Dudun at kung ano yung mga bawal. Tuwan-tuwa nga si ma'am nung nayakap niya na si Dudun. Lahat ng fur parent nila talagang solid na nanonood ng mga vlogs namin. Kaya talagang tiwalang-tiwala ako na maaalagaan sila na maayos. Hinanda ko na nga yung mga baon ni Dudun katulad nito mga shampoo. Eto nga yung mga ginagamit namin sa kanila at dyan lang talaga sila nahiyang. Lumabas na nga sila at kuha na to sa CCTV. Kung mapapansin nyo, wala ako dyan dahil medyo napapaiyak na naman ako ng mga oras na yan. Kapag may aalis sa pakiramdam ko, gusto ko nang bawiin. Pero sa tuwing nag-update naman sa akin yung mga fur parent nila, nawawala naman ang lungkot ko. Kaya naman hindi na ako sumama dyan at pinanood ko na lang sila sa CCTV. Kitang-kita ko naman na mabibigay lahat ng pangangailangan ni Dudun. Pero nakakamiss lang yung mga panahon kumpleto pa silang lahat. Dahil okay lang na ganito kakalat sa kwarto basta maayos silang nakakatulog. Okay lang na maingay sila basta ang importante masaya sila naglalaro. Kahit anong iwas ko na hindi ma-attach sa kanila talagang walang nangyari. Nung nakita ni Kiray na bit-bit na yung anak niya, bigla na siya nagganito. Nag-aalala siya at akala niya ipapabayaan yung anak niya. Kaya naman pinapagalitan niya ako nito at tinitigan pa niya ako.